Sa eksena na ito, iniulat ng isa sa mga bodyguard ni Yeong-ho ang tungkol sa kamakailang mga aktibidad ni Yuna. Sinabi ng bodyguard kay Yeong-ho na simula noong huling pag-uusap nila, hindi na lumabas si Yuna sa kanyang kwarto. Ipinapahiwatig ng ulat na ito na maaaring si Yuna ay nagdurusa o nagnanais ng pag-iisa kasunod ng mga kamakailang pangyayari. Naghahanap ng paglilinaw at marahil nagulat sa impormasyon, tinanong ni Yeong-ho kung talaga bang hindi lumabas si Yuna sa kanyang kwarto kahit isang beses sa nakalipas na 2 araw. Kinumpirma ng bodyguard ito na nagpapahiwatig na si Yuna nga ay nanatili sa kanyang kwarto sa loob ng 2 magkasunod na araw. Pagkatapos, partikular na tinanong ni Yeong-ho tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Yuna sa probationary bodyguard na si Eugene. Kinumpirma ng bodyguard na hindi nakipagkita si Yuna sa probationary bodyguard sa panahong ito. Pinagnilayan ni Yeong-ho ang sitwasyon ni Yuna na may pakiramdam ng kaginhawaan, na nagpapahiwatig na sa tingin niya ay naintindihan at tinanggap na ni Yuna ang kanyang kalagayan. Binanggit niya ang kakayahan ni Yuna na mabilis na makabasa ng sitwasyon o umunawa at umangkop sa mga pangyayari mula pa noong bata pa siya, na nagpapahiwatig na itinuturing niya ang kamakailang pag-ugali ni Yuna bilang indikasyon ng kanyang pagsunod o kamalayan sa kanyang mga responsibilidad at inaasahan sa kanya. Lumipat ang eksena kay Yuna na tumitingin sa kanyang mobile phone at sinusuri ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Nagbibigay ang pagbabago ng eksena ng sulyap sa personal na buhay ni Yuna at sa mga pag-aalala ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang kalagayan. Ang mensahe ni Yongchan ay nagpapahayag ng pag-aalala tungkol kay Yuna, na napansin ang kanyang pagliban sa eskwela at ang kanyang tahimik na tugon sa mga mensahe na nagmumungkahi na binabasa niya ang mga ito ngunit hindi sumasagot. Ang mensahe ni Jaehyung ay nag-iisip na maaaring may nangyari sa buhay ni Yuna na hindi nila alam, na nagpapahiwatig ng pagkaunawa na si Yuna ay nabubuhay sa isang mundong naiiba sa kanila na may sariling mga hamon. Ang mensahe ni Hyukjin ay sumusuporta sa ideyang ito, na napapansin na sina Seokju at Ijin ay tahimik din tungkol sa sitwasyon, na maaaring nagpapahiwatig na may alam sila ngunit piniling manahimik. At si Yuna na walang ekspresyon sa kanyang mukha habang patuloy nakatingin sa screen. At bagong mensahe mula kay Hyukjin kay Yuna, hinihimok siya na magmadali at bumalik sa eskwela, na nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang pagliban at pagnanais na siya ay bumalik. Sinundan ito ng mensahe ni Jaehyung, na nagkomento na ang pagiging inis ay nagiging nakakasawa na nagpapahiwatig ng magaan na reklamo tungkol sa pang-araw-araw na gawain sa eskwela nang wala sina Yuna. Sumang-ayon si Hyukjin kay Jaehyung, na nagpapahiwatig na siya rin ay nakakaramdam ng pagkainip. Pagkatapos, nagpadala si Yongchan ng mensahe na may masayahing tono na tumatawa sa mga mensahe nila Hyukjin at Jaehyung. At sa wakas ay numiti si Yuna nang mabasa niya ang mga mensaheng ito, at nagdagdag si Hyukjin ng isa pang mensahe na binanggit na dahil wala sina Yuna at Ijin, ang kanilang win rate sa laro ay lubos na gumanda. Nagpadala rin si Jaehyung ng mensahe na puno ng sigasig na nagmumungkahi na ngayon ang tamang oras para tumaas ang kanilang win rate, at sumang-ayon si Yongchan kay Jaehyung, na nagpapakita na pareho silang nasasabik sa oportunidad na ito. Nadama ni Yuna na napukaw o posibleng nasaktan sa mga mensaheng ito, at sinimulan niyang mag-reply ng may galit. Gayunpaman, bigla siyang tumigil sa pagtatype, nagbago ang kanyang emosyon mula sa galit patungo sa kalungkutan. Ipinapakita ng bigla ang pagbabago sa kanyang reaksyon ang kanyang kahinaan, at ang emosyonal na gulo na kanyang nararanasan. Labis na naapektuhan ng kanyang damdamin, muli siyang nalungkot, at binitawan ang hawak niyang mobile phone, na sumisimbolo sa kanyang emosyonal na pagod o pagsuko. Lumipat ang eksena sa isang sandali kung saan si Yuna at Yeong-ho ay naghahanda na umalis papuntang ibang bansa. Sinabihan ng isang bodyguard ni Yeong-ho na ang isang grupo na kanilang nakatakdang makipagkita sa ilang araw ay biglang nais makipagkita kay Yuna sa lalong madaling panahon at flexible sa oras. Ipinag-utos ni Yeong-ho sa bodyguard na ischedule ang pagkikita sa lalong madaling panahon pag dumating na sila. At kinilala ng bodyguard ang utos ni Yeong-ho. At malalim ang pag-iisip ni Yeong-ho tungkol sa kahalagahan ni Yuna sa kanyang mga plano. Nakikita niya si Yuna bilang isang mahalagang asset, isang prey na magagamit para sa karagdagang pagpapalawak ng kanyang bansa at kumpanya. Tinuturing ni Yeong-ho ang koneksyon ni Yuna sa SW, isang pandaigdigang lumalagong grupo, bilang isang oportunidad para palakasin ang kanyang posisyon. Plano niyang piliin ang isang kasosyo para kay Yuna na mag-aalok ng pinakamahusay na kondisyon para sa kanyang ambisyon,
at kapag ito'y naisakatuparan, balak niyang alisin ang ibang mga kakumpetensya at konsolidahin ang kanyang kontrol sa SW. Habang iniisip ni Yeong-ho ang mga planong ito, lumitaw si Yuna, handang sumakay sa kotse. Subalit sa sandaling yon, lumabas si Yuijin na nakasuot ng uniforme ng bodyguard. Nakita ni Yuna si Yuijin, at tinawag niya ang pangalan nito ng may sorpresa. Subalit, agad na pinigilan ng bagong bodyguard ni Yuna si Yuijin na lumapit sa kanya. Nagprotesta si Yuna, nagtatanong kung bakit nila hinaharangan si Yuijin. Bilang tugon, mabilis na kumilos ang isa pang bodyguard para harangan si Yuna mula kay Yuijin. At sinabihan naman si Yuna ng babaeng bodyguard na nag-udyok sa kanya na sumakay na sa kotse, binabanggit ang pangangailangan na umalis agad dahil sa kondisyon ng trapiko upang hindi sila malate. Nagulat si Yuna sa pagmamadali nito at nagpahayag ng nais na maghintay muna sandali na nagpapakita na hindi pa siya handang umalis. Sa gitna ng sitwasyon, biglang nagsalita si Yuijin kay Yuna, direktang tinatanong kung ano ang gusto niya. Halatang nagulat si Yuna sa direktang paraan ni Yuijin at tila hindi makapaniwala sa tanong. Nagpumilit si Yuijin, muling tinatanong si Yuna na sabihin kung ano talaga ang gusto niya. At lumabas si Yeong-ho mula sa kotse at kinwestiyon si Yuijin kung bakit ito nangistorbo. Nagtanong siya kung kaninong utos sila kumikilos sa ganitong paraan. Si Yuijin, sa kabilang banda, ay hindi pinansin si Yeong-ho at patuloy na nakatingin kay Yuna, naghihintay ng kanyang sagot. Nang hindi sumasagot si Yuijin sa kanyang mga tanong, muli siyang tinanong ni Yeong-ho kung hindi ba niya naririnig ang kanyang sinasabi. Sa puntong ito, humiling si Yuna kay Yeong-ho na maghintay sandali. Patuloy si Yuijin sa paghihintay ng sagot ni Yuna, sinabi niyang tumigil si Yuna sa pag-aalala sa ibang tao at sabihin kung ano talaga ang gusto niya. Nagulat ulit si Yuna sa pagiging diretsyo ni Yuijin, at naalala niya ang mga panahong magkasama sila ng kanyang mga kaibigan, gumagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At sa wakas ay ipinahayag ni Yuna ang kanyang tunay na damdamin bilang tugon sa pag-udyok ni Yuijin. Matapang niyang inihayag na ayaw niyang pumunta sa ibang bansa, at nais niyang manatili dito. Nang marinig ang deklarasyon ni Yuna, kinilala ni Yuijin ang kanyang desisyon, sinasabing sapat na dahilan na iyon. Ipinapahiwatig ng tugong ito na hinihintay ni Yuijin na ipahayag ni Yuna ang kanyang sariling pagpipilian, at ngayon na nagawa na niya ito, natupad na ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, nagalit si Yeong-ho sa desisyon ni Yuna. Mariin niyang iniutos sa kanya na sumakay agad sa kotse. At agad kinausap ni Yeong-ho ang kanyang bodyguard para alisin sa paningin niya si Yuijin, na agad naman sinunod ito ng bodyguard. Mabilis na lumala ang sitwasyon nang mag-utos ang babaeng bodyguard sa isa pang bodyguard na itulak palayo si Yuijin. Nang subukang hawakan ng bodyguard si Yuijin upang isakatuparan ang utos, mabilis at depensibong tumugon si Yuijin. Hinawakan niya ang kamay ng bodyguard, pinihit ito, at saka sinipa ang binti ng bodyguard na nagresulta sa pagbagsak nito sa lupa ng ganun kabilis. Nagulat ang lahat, kasama na si Yuna, sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Puno ng tensyon at pagkabigla ang eksena habang patuloy na lumalapit si Yuijin kay Yuna, hindi nagpapaapekto sa naganap na komprontasyon. Si Yuna, nasaksi sa mabilis at hindi inaasahang engkwentrong ito, ay tumawag sa pangalan ni Yuijin ng may pagkagulat na nagpapahiwatig ng kanyang sorpresa at posibleng pag-aalala sa nangyari. At biglang dalawa pang bodyguard ang biglang lumitaw at tinangkang atakihin si Yuijin. Ngunit, handa si Yuijin, mabilis niyang sinuntok ang unang bodyguard at pagkatapos, agad ding sinuntok ang pangalawang bodyguard. Ang kanyang mabilis at tumpak na aksyon ay nagresulta sa pagbagsak ng kanyang mga kalaban sa lupa. Ang mga taong naroroon, kasama na si Yuna, ay muling nagulat sa mga aksyon ni Yuijin. Nang marating na ni Yuijin si Yuna, halatang takot at nagulat si Yuna. Kinompronta ni Yuna si Yuijin, tinatanong siya tungkol sa kanyang mga aksyon at intensyon. Mahinahon na sumagot si Yuijin na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho na protektahan si Yuna. Subalit, halatang takot si Yuna at ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga kahihinatnan ng mga aksyon ni Yuijin. Binabalaan niya si Yuijin na magiging mas mahirap ang mga bagay para sa kanya, lalo na dahil si Yeong-ho ay hindi basta-basta papalampasin ang insidenteng ito. Alam ni Yuna kung gaano kahalaga kay Yuijin ang kanyang pamilya, at natatakot siya na maaaring saktan ni Yeong-ho ang pamilya ni Yuijin bilang ganti. Sa kabila ng mga takot ni Yuna, pinakalma siya ni Yuijin sa pamamagitan ng isang ngiti, habang tinitingnan ang kanyang nababahalang mukha, at inulit na ayos lang dahil ang pagprotekta sa kanya ang kanyang trabaho.
Pagkatapos, ibinaling ni Eugene ang kanyang pansin kay Yeongho na nagpapahiwatig ng kahandaan niya sa anumang susunod na mangyayari. At hinarap ni Yeongho si Eugene, ipinapahayag ang kanyang pagkabigo sa mga aksyon ni Eugene. Payo ni Yeongho na kahit bata pa ito, dapat kumilos ito ng hinay-hinay upang hindi magdulot ng hindi kanais-nais na atensyon o mga issue na hindi maaaring baliwalain. Matatag sa kanyang tungkulin at responsibilidad, sinagot ni Eugene na bilang bodyguard ni Yoona, ginagawa lamang niya ang kanyang kinakailangang gawin. Si Yeongho na maliwanag na inis sa paninindigan at mga aksyon ni Eugene, ay tinawag siyang hindi makatotohanan at nakakainis na bata. Inutusan niya ang kanyang sariling tauhan na alisin si Eugene sa eksena at siguraduhing makakasakay si Yoona sa kotse. At inutusan ng babaeng bodyguard, sumunod sa mga utos ni Yeongho, ang iba pang mga bodyguard na kumilos. Tumugon ang mga bodyguard ni Yeongho sa pamamagitan ng pagtakbo patungo kay Eugene. Subalit, bigla silang huminto nang mapansin nilang lumitaw ang lahat ng mga bodyguard mula sa Team 3 na dumating din upang protektahan si Yoona. Si Yeongho, na halatang galit at marahil ay nababagabag sa hindi inaasahang pagtutol na ito, ay hinarap ang sitwasyon. Hiniling niya na malaman kung ano ang ginagawa ng mga bodyguard ng Team 3 na nagpapakita ng kanyang pagkabigla at hindi pagkakontento sa kanilang pangingialam. Sa tumitinding eksena na ito, hinarap ni Yeongho ang leader ng Team 3, tinatanong kung ano ang kanilang sinusubukan gawin. Hiniling niya na ipaliwanag ng leader ng Team 3 ang kanilang mga aksyon. Matatag na tumugon ang leader ng Team 3 na sinasabi na tinutupad nila ang kanilang tungkulin bilang Team 3 na kinabibilangan ng pagprotekta kay Yoona. Ipinaliwanag pa niya na sila ay nakikialam dahil sinusubukan ni Yeongho na pilitin si Yoona na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kagustuhan at layunin nila na pigilan ito. Si Yeongho, diretsyong nagsalita sa leader ng Team 3, ay nagbabala sa kanya tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang paglaban at mga salita. Binigyang diin niya na ang responsibilidad sa kanilang pagtutol ay hindi lamang mapapasa sa leader ng Team 3 kundi sa lahat ng membro ng Team 3. Nagulat si Yoona at ang leader ng Team 3 sa matinding babala ni Yeongho. Habang nagpapahiwatig si Yeongho ng posibleng kahihinatnan sa mga aksyon ng mga bodyguard ng Team 3, sama-sama, matatag na kinikilala at tinatanggap ng lahat ng bodyguards ang responsibilidad sa kanilang mga aksyon na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa sa harap ng posibleng mga kaparusahan. Tumugon si Yeongho ng may ngiti, tila nasiyahan sa kanyang otoridad at kontrol sa sitwasyon. Nagsimula siyang magsalita, marahil upang higit pang patibayin ang kanyang posisyon o magbigay ng karagdagang mga utos. Subalit, matapang na sumabat si Yoona kay Yeongho, itinaas ang kanyang boses upang ipagtanggol ang kanyang mga bodyguard. Hiniling niya kay Yeongho na itigil ang pagbabanta sa kanila. Ang matapang na pagsabat ni Yoona ay ikinagulat ng lahat ng bodyguards at sila ay napalingon sa kanya nang may pagkabigla. Sa kanyang isipan, inalala ni Yoona ang proteksyon na natanggap niya mula sa kanyang mga bodyguard kahit pa si Yeongho ang dahilan nito. Napagtanto niya na hindi na siya maaaring magtago pa sa harap ng nagpapatuloy na mga hidwaan at banta. Matatag na hinarap ni Yoona si Yeongho. Tinanong niya kung bakit binabantaan ni Yeongho ang kanyang mga bodyguard dahil lamang hindi sila sumusunod sa kanyang mga utos. Binibigyang diin ng kanyang tanong ang kawalang katarungan at kawalan ng patas na pagtrato sa mga aksyon ni Yeongho na nagpapahiwatig na ang mga bodyguard ay naroon upang protektahan siya, hindi para maglingkod sa kagustuhan ni Yeongho. Sa kanyang isipan, nagpasya si Yoona na protektahan ang kanyang mga bodyguard sa sarili niyang paraan. At matapang niyang binalaan si Yeongho na huwag silang saktan, na sinasabing hindi niya ito mapapatawad kung gagawin niya ito. Muling nagulat si Yeongho at ang mga bodyguards sa matibay na paninindigan ni Yoona. Si Yeongho, marahil napagtanto na masyado na siyang sumobra sa mga sinasabi niya, ay kinilala ang hiling ni Yoona. Sumang-ayon siya na hindi gagawa ng masama ang kanyang mga bodyguard at nag-udyok na magmadali upang hindi mahuli sa flight. Subalit, si Yoona, na may bagong tapang at galit, ay matatag na sinabi na si Yeongho lang ang aalis, dahil napagpasyahan niyang hindi siya tutuloy sa pag-aaral sa ibang bansa. At pinapakita ang galit ni Yeongho habang kausap si Yoona at sinubukan niyang ipatupad ang kanyang kontrol. Hiniling niya kay Yoona na lumapit sa kanya habang siya ay mabait pa, na nagpapahiwatig ng banta ng mas matinding aksyon kung hindi siya susunod. Nagulat si Yoona sa tono at mga salita ni Yeongho, ngunit agad na pumagitna si Eugene upang protektahan si Yoona,
Subalit sa kabila ng kanyang pagkabigla, matapang na humakbang si Yuna upang harapin si Yongho. Sa sandali ng paglaban, sinigawan ni Yuna si Yongho, ipinahayag ang kanyang galit sa kanya. Malinaw niyang sinabi na ayaw niyang kontrolin pa ni Yongho ang kanyang hinaharap, na nagmamarka ng isang mahalagang sandali ng paghihimagsik laban sa otoridad ni Yongho. Bilang tugon, hinamon ni Yongho si Yuna, tinatanong kung handa ba siyang akuin ang responsibilidad sa kanyang matapang na mga pahayag. Tinanong niya kung handa ba siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang paglaban. Si Yuna, na may bagong katatagan at independensya, ay tiwala sa kanyang sagot na siya mismo ang haharap sa mga kahihinatnan at hindi na kailangang mag-alala pa si Yongho para sa kanya. Galit na galit si Yongho sa loob-loob niya dahil sa pagsuway ni Yuna. Hindi niya matanggap kung paano naglakas loob si Yuna, na sa tingin niya ay walang kapangyarihan, na hindi sumunod sa kanya. Si Yuna, na ipinapakita ang kanyang bagong tapang, ay nagpahayag na siya'y aalis na nagpapahiwatig ng malinaw na paghihiwalay mula sa impluensya at kontrol ni Yongho. Habang tinatawag ni Yongho si Yuna, gamit ang kanyang buong pangalan na Shin Yona, sa tila tangkang ipatupad ang kanyang otoridad, lalo pang tumindi ang sitwasyon. Lumalala ang sitwasyon nang biglang lumitaw si Annie, at hinamon ang pag-uugali ni Yongho. Tinanong niya kung bakit siya sumisigaw kay Yuna at binigyang diin na sinabi na ni Yuna na hindi siya aalis, at tinanong kung ano ang magagawa ni Yongho tungkol dito. Nabigla si Yongho at sinabihan si Annie na nagpapahiwatig ng kanyang nais na mapanatili ang kontrol sa sitwasyon at harapin ito nang walang pakikialam mula sa labas. Subalit, diretsahang hinamon ni Annie si Yongho, tinatanong kung bakit hindi makapagdesisyon si Yuna para sa sarili niya. Binigyang diin niya na si Yongho ang nag-utos kay Yuna na mag-aral sa ibang bansa at kontrolin ang lahat sa kanyang buhay, na nagpapakita ng kawalang katarungan ng sitwasyon. Ipinahayag ni Yongho ang kanyang pagkadismaya at hindi pagkaunawa sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Nagreklamo siya na kahit bilang isang ama, hindi niya kayang kontrolin ang sarili niyang anak na nagtatanong sa kalikasan ng mundo kung saan posible ito. Pagkatapos, binalingan niya si Annie na may pagbibintang na nagtatanong kung bakit bigla na lang siyang nagmalasakit kay Yuna gayong dati ay wala naman. Si Annie, sa isang sandali ng kalinawan at tapang, ay binatikos ang kahangalan ng sitwasyon. Kinondena niya si Yongho dahil siya ay isang matandang lalaki na nagsasamantala sa isang bata na binibigyang diin ang di patas at manipulatibong aksyon niya. Nalito at nagtanggol, tinanong ni Yongho si Annie kung ano ang ibig sabihin niya sa kanyang pahayag. Ipinapahiwatig nito ang kanyang kawalan ng kakayahan na maunawaan o tanggapin ang kritisismo na itinutok sa kanya. Si Annie, na nakangiti, ay hinamon ang galit ni Yongho at nagmungkahi na baka tama ang kanyang mga akusasyon. Hinamon niya si Yongho na huwag idamay ang isang bata sa kanilang alitan at sa halip ay harapin siya ng direkta. Lalo pang tumindi ang tensyon nang biglang tumunog ang tawag sa mobile phone ni Yuna. Ang kanyang pagkagulat at takot nang makita na ang tawag ay mula sa kanyang lolo ay nagpapahiwatig ng kahalagahan at hindi inaasahang pagtawag na ito. Nagulat sina Annie at Yongho sa pagtawag na ito. Samantala tinawagan ng lolo si Yuna at diretso siyang nagtanong kung ano ang gusto niya, na lumilikha ng sandali ng bukas at tapat na komunikasyon. Si Yuna, na unay nagulat sa direkta ng tanong, ay nagtipon ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang tunay na mga nais. Ibinunyag ni Yuna sa kanyang lolo na nais niyang manatili kung nasaan siya at tuklasin kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay nang hindi kinokontrol ng iba. Ang kanyang lolo, nagulat sa kanyang sagot, ay inulit ang kanyang mga salita upang kumpirmahin ang kanyang nais na makahanap ng sarili niyang landas ng walang panlabas na pagkontrol mula sa ibang tao. Dagdag pa ni Yuna sa kanyang paliwanag, binatikos niya si Yongho dahil sa kawalan ng kakayahan nitong patakbuhin ng maayos ang isang negosyo. Inakusahan niya ito ng walang humpay at iresponsableng pagsisikap na nakakasakit sa ibang tao sa proseso. Ipinahayag ni Yuna ang kanyang nais na maghanap ng ibang trabaho na naiiba sa landas na pinipilit ni Yongho sa kanya, na nagpapakita ng kanyang hangarin na bumuo ng sarili niyang karera at buhay, malaya sa impluensya at kontrol ni Yongho. Saglit na natahimik ang lolo ni Yuna bago sumagot ng okay. Sinabi niya kay Yuna na gawin ang gusto niya, na nagbibigay sa kanya ng suporta at pahintulot na sundin ang sarili niyang landas. Nagulat si Yuna sa tugon ng kanyang lolo at siya ay biglang umiyak. Si Yongho, na nagmamasid sa sitwasyon, ay nalito sa biglaang pagbabago ng emosyonal na estado ni Yuna at nagtanong kung ano ang nangyari. At biglang hindi inaasahang tawag sa telepono kay Yongho.
Sa telepono ay ang chairman, na may otoridad sa kanyang direktiba kay Yeong-ho. Mariin niyang sinabi kay Yeong-ho na itigil ang pagtatangkang kontrolin ang buhay ni Yoona. Sinubukan ni Yeong-ho na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabing para ito sa kabutihan ni Yoona. Subalit, sinagot siya ng chairman sa pamamagitan ng pagsasabing gagawin niya ang dapat gawin ng isang lolo para sa kanyang apo. Binatikos niya si Yeong-ho sa pag-aalala lamang sa sarili niyang buhay, na binibigyang diin ang pagiging makasarili sa mga aksyon ni Yeong-ho. Nagtapos ang tawag na ito na napalagay si Yeong-ho sa kanyang lugar, isang hakbang na malamang na nagbabawas ng kanyang impluwensya sa mga hinaharap na desisyon ni Yoona. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, tila sumuko na si Yeong-ho at agad na siyang umalis. At si Yoona, na biglang ngumiti, ay nagpakita ng pakiramdam ng ginhawa at kaligayahan. Inanyayahan niya sina Yoo Jin at Sukjo na pumunta sa eskwelahan, kasama niya, na nagmumungkahi ng pagbabalik sa mas normal at mapayapang gawain. Tumugon sina Yoo Jin at Sukjo ng mga ngiti, at maging ang mga bodyguard ni Yoona ay nagpakita rin ng mga senyales ng ginhawa at kaligayahan. Samantala si Annie, na nakialam kanina, ay naghahanda na ring umalis, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng senyales ng pagbuntong hininga, marahil ay nagpapahiwatig ng halo ng ginhawa at pagninilay-nilay sa mga pangyayaring naganap. At ang eksena ay lumipat sa chairman. Nagkomento ang isang bodyguard sa hitsura ng chairman, na napapansin na mukha siyang pagod. Tumugon ang chairman sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa mga hamon ng pagtupad sa kanyang tungkulin bilang lolo, na kinikilala na mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. At ang ngiti ng bodyguard ay maaaring nagpapakita ng pag-unawa o simpatya sa sitwasyon ng chairman. Lumipat ang tagpo sa isang hindi kilalang tao na may kausap sa telepono, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa pokus ng naratibo. Si Yeong-ho ang kausap sa kabilang dulo ng linya, na inuulat ang problema sa kanyang plano. Kinikilala niya na hindi nagtagumpay ang mga bagay ayon sa inaasahan, at iminungkahing kailangan nilang muling pag-usapan at masinsinang talakayin ang kanilang paunang kasunduan. Tumugon ang tao sa kabilang dulo ng telepono ng pragmatiko, kinikilala na ang ganitong mga issue ay bahagi ng pagpapatakbo ng negosyo. Ang tugon na ito ay nagpapahiwatig ng antas ng pag-unawa at kakayahang umangkop sa pagharap sa mga hindi inaasahang hamon sa mga transaksyon sa negosyo. Nagpahayag ng pasasalamat, pinasalamatan ni Yeong-ho ang individual sa kanilang pag-unawa, na nagpapakita ng kanyang ginhawa sa kanilang akomodasyon. At nag-alok pa ang tao sa telepono ng suporta, na sinasabing laging handa silang tumulong sa kanilang mga kasosyo kung kinakailangan. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.